barog sa pagkalipay. Adlaw sa pagkain. Hallelujah! So doon ay mga luwan, kaya share ang igsoon, pero sayang po nung kaya nato ma-enjoy na nato ang imar karong si Manahuna. So, mabutang lang akong enjoy karon sa kining pagkabanhaw mga igsoon, no? So, sa pag-enjoy sa morning revival, na-impress ko, no, kay sa John chapter 17, ang Ginoo nag-ampo siya. No, pero ang iyang giampo is not about resurrection, but concerning glorification. No, so, mao niyang tatapusang pag-ampo sa Ginoo concerning glorification. Nga aron siya mahimaya. Sa iyang prayer, these days Jesus spoke and lifting up his eyes to heaven, 17:1, he said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. Now, himaya ang anak. Aron ang anak maghimaya nimo. Of course, kini tungkol kay nasayon siya nga siya padulong na gyud sa kamatayon. O nagampo siya. So sa kabahin, kung mamatay, magampo ta nga mabanhaw. Pero wala siya nag-pray for resurrection. Ang iyang prayer is for glorification. Nagpasabot mga igsoon nga ang iyang resurrection is actually His glorification. Ang iyang pagkabanhaw, mao ang iyang pagkahimaya. Unya, duha man topic ani, the resurrected Christ of the grain of wheat. Ang grain of wheat na isduta na sa Kapitulo 12, no? Kung mabasa ka sa John chapter 12, kung makita nimo ang kahimtang mao nga at this time, although sa sinugan ang Ginoo kanunay siya nga gilutos, gi-persecute, nga gisalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, pero pag-abot sa John chapter 12, ang Ginoo, hallelujah! Kung sila pa, kuha na siya kanang sikat na siya kayo. No? Ang mga tao, daghanang ito, o sa pag-adto niya sa Jerusalem, sa chapter 12, verse 12, on the next day, the great crowd who had come to the feast, when they heard that Jesus was coming into Jerusalem, took the branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. And Jesus, having found a young donkey, sat on it, as it is written, Fear not, daughter of Zion. Behold, your king comes sitting on a donkey's colt. These days his disciples did not understand at first, but when Jesus was glorified. So dili ipakita no na nabatay even in chapter 12, when Jesus was glorified, si John mula siya bigamit og term that when Jesus was resurrected. Ang iyang ingon is when Jesus was glorified. Now sa sinugdan ko no wala silang kasabot aning mga butanga. But when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written of him, and that they have done these things to him. The crowd therefore that was with him when he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead testified. For this reason the crowd also went and meet him, because they heard that he had done this sign. The Pharisees then said to one another, You see, you are not doing anything worthwhile. Behold, the whole world has gone after him. Desa ng mga Parisiyo, di ilan na yun. Na pusato pa, huwag kita, building kita, anuan. Ang tibuong kalibutan, tuwa na, misunod na ni Jesus. I-welcome ko siya sa iyang pagsulod sa Jerusalem. No? Blessed is he who comes in the name of the Lord. So that means, hanap panahon na mga igsoon, kung saan ito panaron, wala yun, sikat na ang Ginoo. Kung sila pa, trending na kayo siya dito sa Jerusalem. Amen, mga igsoon, bisan mga Hudiyo, wag yun ka mo, minus kita, diskarte yan eh. No? Wag yun. Tibong kalibutan, isunod na niya. And there were some Greeks among those who went up to worship at the feast.
These then came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, Sir, we wish to see Jesus. So, di nila mga Hudiyo, doon na yung mga Hintil, no? Mga Greek na nangadto sa Jerusalem, kani sila mga, siguro mga bagong convert ko sa Judaism, nakita na silang Jesus. Okay, okay. Yan ba siguro? Amen. Okay, praise the Lord. And asked him, saying, Sir, we wish to see Jesus. Philip came and told Andrew. Andrew came, Philip too, and they told Jesus. And Jesus answered him, saying, The hour has come for the Son of Man to be glorified. So naana po ang term na gigamit, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Aron siya mahimayan. Sa kalibutan ng igsoon, kanang mag-glorify, that means kanang panahon na usa ka tao ma-recognize. Diba? Kanang recognition sa kalibutan, no? Sa eskwelahan, no? Doon ay mga recognition, diya sa trabawan, recognition, best employee of the year. No? So, ay mga award, doon ay mga reward, or kung ka kanang ikaw mo ay kinatas ang accomplishment, no? Kinadak ang sales na ron tuliga. So, sa kalibutan, that is glorification. Amen? So, ang Ginoo ningon po, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Pero sa may paagi siya na mag-glorify, sa verse 12, ningon siya, Truly, truly, I say to you, unless the grain of wheat falls into the ground and dies, it abides alone. But if it dies, it bears much fruit. Uy! Amin na ito, mag-glorify na. No? Pero sa di ay mag-glorify, ang Ginoo iyang ipakasama niyang kaugalingon sa usa ka lugar sa trigo na nahulog sa yuta o namatay. Kaya kung dili ko na siya mahulog sa yuta o mamatay, magpabiling siya mag-inusara. Pero kung mahulog siya sa yuta o mamatay, magbunga siya o daghan. That's the verse 25. He who loves his own life loses it, and he who hates his own life in this world shall keep it unto eternal life. If anyone serves me, let him follow me, and where I am, there also my servant will be. If anyone serves me, the Father will honor him. So dire nag-isgot na po siya sa service. Amen mga igsoon. So ang akong natalugan dire sa pagbasa na ko, manang mayo po na dili lang, ang MR doon na siya ipadayag, di ba? Ipakita nini sa atong morning revival that resurrection is an eternal principle. Amen mga igsoon? Both in God's election, ang pagpili sa Diyos, wala gibase sa atong tawhanong kapasidad. Kundi gibase sa pagkabanhaw. Hallelujah! No? Pero dire, nag-isgot siya, ikaduha, if anyone serves me, let him follow me, and where I am, there also my servant will be. If anyone serves me, the Father will honor him. Kinsa kung walagan nako, pasidunggan siya, kahuron siya samahan. Amen mga igsoon? Pero nabantayan ako, before that namwalagan sa Ginoo, ang unang pangutana, asa man ta. If anyone serves me, let him follow me. Where I am, there also my servant will be. Asa gani ko, dapat naapod ang akong sulugon. Ang pangutana, asa man ang Ginoo. Amen? Sa aning context, ibalik-balik yun. The hour has come for the Son of Man to be glorified. That means, asa Ginoo, kinahanglan siya muagi sa kamatayon. O maana sa pagkabanhaw. That means maana siya sa himaya. Kung naa siya sa pagkabanhaw, kita wala kanya sa mata. Dapat napunta sa pagkabanhaw. Where I am, there also you may be. So nakita nato mga igsoon, no? Even in the service, the
principle is resurrection. Para ipakita sa atong Imar, katubang sumpon ni Aaron nga namutot, di ba? No? Namutot ang sumpon ni Aaron, ug ipakita dito ang prinsipyo. Now, sa number 17:8, and on the next day, Moses went into the tent of the testimony, and there was the rod of Aaron for the house of Levi. It budded, even put forth buds, and produced blossoms, and bore ripe almonds. So, diri, ipakita nga ang pagkabanhaw. Number 1, maoy internal principle. Mao ni siya ang ibasihan sa pagpili sa Diyos. O ikaduha, resurrection is the internal principle in our service to God. Diya sa pagkaalaga, sa pagkasaserdote, kaya siya araw, saserdote ba rin? Amen, mga ison? Kinahanglan ang mga saserdote na sa pagkabanhaw. Kinahanglan ang mga muserve sa Ginoo na sa pagkabanhaw. Amen! Hallelujah! Kung kinahanglan na ba kang muserve? Kaya gingon siya sa unahan, if anyone serves me, the Father will honor him. Kinsan itong walagan ako, pasidunggan siya sa amahan. So, duha ka butang, walagan, pero ang walagan dapat na sa pagkabanhaw. Amen, mga igsoon? So, diri, nakita na ito, no? Sa atong punong kaugalingon, katong doon naman ito, dusi ka sungkod. Katong dusi ka sungkod, they are all leafless, rootless, dry, and dead. Wala ko'y dahon. Wala'y gamot. Uga o patay. Amen, mga ison? Then, asa sila ibutang? Ha? Dito sa atubangan sa arka, no? In the holy place. Then, unsa kadugaya isa gibalikan? Usa ra ka gabi. Amen, mga ison? Usa ra ka gabi. Pagkaugma, ang 11 maura gyapon. Way kausaban. Pero ang sungkod ni Aaron. Hallelujah! Nagalingsing, namula, o namunga, o hinog na ng mga almendras. Ripe almonds. Kung bantayan ninyo, no, dili kay katong bunga nga putot pa. No? Hinog na. Amen? So, this is resurrection. And pagkabanhaw, kahibulungan. No? Akong niskutan sa dagan ng mga meeting, bago ra akong nadiskubrihan, no? Kaya sa mga messages mungkod sa Intero, nag-isgot man ko dito nga, no, dunay ganaan sa giharian sa mga langit, o niya, ako sa giablihan ni Pedro, dunay Yahweh gigamit si Pedro, kaysa may gitagaan sa Yahweh, gigamit niya sa pagbukas, sa ganaan, sa giharian sa Diyos, alang sa mga Hudiyo, sa adlaw sa Pentecostes. Ngayon, sa Kapitulo 10, sa buhat, laing Yahweh, gigamit ni Pedro, aron, buksan ang ganaan, alang sa mga hintil, aron sila musulod sa giharian sa Diyos. So, kato, positibo to ng mga Yahweh. Pero, doon na po diya ikunoy mga negatibong ganaan. Kani gitawag og mga ganghaan sa Hades, the gates of Hades. Kay sa Matthew 16, God, you are Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail. The gates sa tupadaghan nga mga ganghaan. Ang Hades dunay daghang mga ganghaan. Labing mino sa dito na isgutan tulo. Amen, mga igsoon? Ang atong self, ang atong soul life, no, ang atong daang pagkatao. No, o gikan ini, mugawas ang opinyon ni Satanas. O na-proven yun, kay human si Peter na birigod kayo sa iyang tubag. No, sa iyang ang Ginoo, nag-isgot na sa iya
kamatayon, muadto siya sa cross. Masamay reaksyon ni Pedro, naluoy siya sa Ginoo. Nisimpatiya siya sa Ginoo. Masamay ang ingon, dili unta ni mahitabo nimo Ginoo. Amen. Dili unta ni mahitabo nimo Ginoo. Masamay tubag sa Ginoo, ay salamat Pedro. Kay loyal gyud ay kanako. Mabang tubag sa Ginoo, mga igsoon. Masamay tubag sa Ginoo. Pahawa diha sa tanas. Oh Lord! That means anang panahon na. Si Pedro, naa siya sa iyahang kaugalingon. Naa siya sa iyang natural na kinabuhi. Unya si Satanas, gikan sa hadis na kagawas. Na nasa iyang opinyon. Kato opinyon man to niya. Dili siya gusto ang Ginoo mamatay. Napagay katawanan nito gisulti, kini kuno mga tao, mga igsoon nga dili gusto mamatay. Mangangin po sa uban. Amen? Mangangin po sa uban. No? Dili po sila musukot ka uban mamatay. Di ba? Oh, sama ni Pedro ba? Si Pedro, hadlok siya mamatay. Giangin pa niyang Ginoo. No, dili unta na mahitabo nimo Ginoo. Amen, mga igsoon, kasabot mo ng istorya ha? Oh, kanang mga igsoon kuno dili gustong mamatay. Mag-influensya mo na sa uban. Amen. Mo na nga udunay uduli mo kana si sister ba? Grabe kina sistera no. No, so kana istorya ha, asa man nagikan? Gikan na sa hadis. Amen. Kung yan ikaw di po ka gusto mamatay, kung mamatay mo lang ka, mananter, ato na iyang poder. No? Pero di ka gusto mamatay, kung ikaw po ka na, maubitaw na, ako kaagi mo ka natin, so isulay yan, kasuway mo ka na isula. Grabe, ginahaw ka na. Amen? So, instead, kung willing ka mamatay, kung willing ko na gusto mamatay, mangangin pata sa uban. Amen, mga ison? So, bantayanan. Pero ang akong punto din ako nakasinatik, wali dunay panahon, haging bulan lang. Kanibang leafless, rootless, dry, and dead. No, dunay panahon, nagibati ko, grabing kauga sa akong sulod. Grabing kamatayon. No? Tungod sa kakulang na sa pagpuntak sa Ginoo. So, moto nga niabot ang panahon nga dili ko kumagwanta. Dito sa balay, ako naman marusa. Tawag mo sa Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Walang sa ako paminaw taas-taas ng panahon, mawagin ko makahong. Tawag sa Ginoo, hulag yun. O nagtuo ko mga among silingan, karaoke bar. Libre make sound, sige. Karaokehan man. Pareho na ikaw lang. Kapag na naman ang karaoke na. Wala mo, ka mo, riso sa imong espiritu. Yahay kayo, limpay kayo mong kalam. Libre kang music dito. No? Pero atong panahon na, ang tuo ko, before that, kurang tao, sukan, pagsugod na nila, huwag pa na sila kadumog na nagtawag ko sa kalas ginugusog. Pero atong panahon na, nagtuo ko, abot yun sa mong silingan, kaya gusog maging tayo. Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Grabe ka na mong tawag na ison. Ako yung gibati, kinalang mahabuan yun ang akong sulod. Kung tungkol na ito, ma-experience na ako, doon ko sa Ginoo, na sinatian ako ang Ginoo, doon ako'y namatyagan. Amen? Doon ay pulong ang isulod sa akong espiritu, ang ganghaan sa langit. Kabantay, uy, kailangan pulong ba? Ganghaan, the gate of heaven. At the time, akong nabuksan ang ganghaan sa langit. Tinala ko, ganghaan sa langit. Asa mabasa ni ganghaan sa langit, ha? Basa ko. Ako gisend sa akong cellphone. Kaya gates of heaven. Dili gates usaha, ganghaan sa langit. Ang ganghaan sa langit, unang na-mensyona sa Exodus 28, versikulo 7, mga ito. Katawin daw si Jacob na nagdamgo. Diba? Ni Kalagyo siya. Okay, na yun, naabot siya dito sa
City. Nga, nakatulog siya, nagdampo siya, adunay hangganan. Amen, nga nadugtong sa langit o sa yuta, o nga mga angin, nagsaka tanaw. Pagkamata niya, usap niya ingon siya, how awesome is this place? Now, in this place also, pagka katingalahan, kahibulungan, ini Davita. This is the house of God. This is the gate of heaven. Mauni ang gamhaan sa langit. O niya, na may cross-reference na Genesis, Exodus. So sa Genesis, sa cross-reference, doon ay ibutang si Brother Lee. Reference, one of the reference is Hebrews 4:16. Hebrews 4:16, nagsulti na to, let us therefore come forward with boldness to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace for timely help. Sa throne of grace, kung bumasa ka sa iyang footnote dito, naiskutan ni Brother Lee, nga kato nag-refer to sa damgo ni Jacob. Amen mga ison, kanagiskot kalabot sa ganahan sa langit. O niya, isulti niya na karon ang ganahan sa langit, mao ang atong espiritu. Amen mga ison. Busa sa kabahin kinahanglan nato kunong siradan, di lang ang siradan, Brad. Kandaduhan yun. Amen, langkan yun ang ganahan sa halis. Kaya kanang ganahan, actually, gates pala, gates. Kanang pultahan, gamay ra. Kanang gates, dako kina. Ako ba gani, metal yun. Putaw yun. No? Unya, kung imo na siradan, pwede pangabrihan. Pero kung imo yung panlakan, di na yun mabrihan. Pero mga igsoon, yes, sa negatibo nga bahin, kinahanglan ta mamadlak, mga dado sa ganahan sa hadis. Pero sa positibo nga bahin, akong nasinatian, kada adlaw, ato po buksan ang ganahan sa langit. Amen mga igsoon? O gani, ang paagi aron masirado ang ganahan sa hadis, mao ang pagbukas sa ganahan sa langit. Kung dili ka mangampre sa ganahan sa langit, na naa sa imong espiritu, maglisod kag sirado sa ganahan sa hadis. Amen mga igsoon? May gani kay ganiha sa iyo nakabukas ko sa ganahan sa langit. Sa diyang ipundol namin, muaksyonan, apli ang ganahan sa hadis. No? Aksyonan, apli. No? Yan na yun, wala. No? Magpastor na ta, magkuha na ta, mangisog na ta. Pero may gani kay naablihan man ang ganahan sa langit. Hallelujah! Akong imagine mo rin, duhang kasay ka puntahan ba, no? Ngayon, abli ni mo din pasaranda automatic na usa. Amen? Pero dili ka maniraduan dili ka mga priyan dili ni mo niya priyan, no? Sa iyo rin kayo pubukas ang ganahan sa hadis. Usa, akong na-discoveryhan, of course, dugay na matakadungo gani. Amen? Nang atong espiritu, ganahan sa langit. Basta mabuksan ni mo sa akong kasinatian, wow! Grabe mga igsoon. Dunay suba gikan sa trono. Muagay ganha sa imong kinasuluran. Hallelujah! O ni mo tambal sa tanan nimong mga kauga. Tanan nimong mga kaluya. Tanan nimong mga gibati kagikan sa kamatayon. Amen mga igsoon? Unya, ang naka-impress na ko karon na Imar, dili kinahanglan dugay. Amen? Imagine, usa lang kagabi. Amen? One night lang. Anong gabi na, magsugod? Wapa. Ang mga sungkod, way dahon, way gamot, uga, o patay. Pero pagkauma, wow! Dili lang namutot. Nanalingsing. Amen? Namulak na. Unya doon na nahihinog na bunga sa almendras. Ngano man yung mga isor? Kay sa atong previous MR, this is the year of Jubilee. Amen mga isor? Sa Old Testament,
is the year of Jubilee. Adlaw sa ating ugyaw. Every year is a year of Jubilee. Every month is Jubilee. Every week is Jubilee. Every day is Jubilee. Every hour is Jubilee. Praise the Lord! Saan ko na sinandaliya ka na yung kapyoy? Pinala ka minuto na agos na matayong tao ka. Inigliso ni mo. Ini-exercise ni mo sa imong espiritu. Hallelujah! Masinatihan ni mo ang pag-agay sa Diyos nung kinabuhi sa imong sulod. Dito may sa last Lord's Day sa email, ako sila nag-press last week. Doon ay duha ka praise nga naka-imply, nakatandong na ko, naka-refresh na ko, katong giingon niya. No, kalabot man to sa rivers of living water. Di ba? Nag-isgot na to sa mga suba, sa buhay tubig. Inom daw mo? Saan itong last week? Oh, doon ay praise dito. Niingon nga, not only satisfied, but overflowing. Amen, mga isod? Dapat kung mag-aprita sa ganaan sa langit, atong kasinatian, sa atong pagpahingulo, sa atong pag-morning revival, not only satisfied, but overflowing. Kanunay tangan na gawas. Na-satisfy na mo mga isod? Kano si Manang, na-satisfy na mo? Kano Buntaga, na-satisfy na mo? But not only satisfied. Hallelujah! We should be overflowing. Kinahanglan ko nung tama ba? Awas. Amen. So, hindi niyo kapatid, not only satisfied, but overflowing. Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Lord Jesus! Sukat kita mo nakadiscovery ko ron ang mga pre sa ganaan sa langit. Sukat nga na-discoveryan ako rin. Adlaw-adlaw ako napayosahin panahon na malangan ko kapre. No? Pero ako yung siguro kada adlaw, ako yung mablihan ang gahaan sa langit. Oh Lord! Oh Jesus! Kada adlaw, mga pre kita sa gahaan sa langit, mga isod. Yung imong masinatian, sa niyang mubasa na kasayimar, wow! Grabe ang kahayag. Grabe ang mga kadato sa Ginoo nga gipalayag diha sa iyang pulong, mga igsoon.